Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP. Yan, sapagkat meron po tayong isang balita dito kung saan ay maraming nagtatanong ngayon kung saan ay kung maari nga ba talagang umabot sa bagong all-time high na $3.40 ang presyo ng XRP matapos po ang balitang posibleng integration ni XRP sa SWIFT. Kaya, ayan. Ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Atin pong alamin ang pinakabagong update ngayon dito kay XRP. Kung saan ay yan po bumagsak po si XRP sa bumagsak po siya sa presyong $2.06 kung saan ay nagpapakita po siya ng patuloy na downtrend sa kabila ng mga positibong balita. Isa po sa mga pinakamalaking update ay ang confirmation na si XRP ay compatible o maaring gamitin sa SWIFT system. Ito po ay isang malaking hakbang na maaari pong magpataas ng tiwala ng mga institution kay XRP na magdulot ng long-term growth. Isa pang positibong balita ay ang pagbagsak ng kaso ng SEC laban kay Ripple. Ayon po sa CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse, umatras na po ang SEC sa kanilang kaso at wala na pong apela. Ngunit kahit na ito ay magandang balita, tila hindi pa rin ito sapat upang maibalik ang sigla ng market dito kay XRP. Kaya bakit kaya? Ngayon is ano po ang posibleng mangyari kay XRP matapos ang meeting ng SEC sa April 3. Ayan. Sa kabila po ng positibong balita ay hindi pa rin po talaga tumataas ang presyo ng XRP. Gayunpaman ay marami po ang nag-aabang sa susunod na galaw ng US SEC sa kanilang closed door meeting na magaganap sa April 3. Yan, kung makumpirma po ng SEC na tapos na talaga ang kaso laban kay Ripple, maaring ito ang simula ng pagbabalik ng XRP sa institutional market. Bukod dito ay posible rin na ito ang siyang magbubukas ng daan para sa XRP ETF na isang investment vehicle na maaari pong magdala ng mas maraming malalaking investors sa ecosystem ni XRP. Kapag nangyari ito ay maaari pong tumaas ng husto ang demand para kay XRP at magdulot ng price surge. Ngayon is dito naman po tayo sa kung paano po makakaapekto ang XRP SWIFT integration sa presyo ni XRP. Ayan. Isang malaking balita ngayon ay ang XRP at saka SWIFT integration. Ayon po sa isang dating empleyado, higit sa 11,000 na bangko na ang sumubok at na gumamit kay XRP sa SWIFT system. Kung magiging opisyal po ito, maaaring tumaas po ng husto ang institutional investment kay XRP. Ngayon ay bakit nga ba ito mahalaga? Ang SWIFT ay isa po kasing global payment system na ginagamit ng mga bangko sa buong mundo para sa cross-border transactions. Kung mapapatunayan po na kayang gamitin itong si XRP bilang bahagi ng sistemang ito, mas lalong tataas po ang utility or gamit ni XRP na siyang magdudulot ng mas mataas na demand at posibleng pagtaas ng presyo nito. Yan, dito naman po tayo sa technical analysis or kalagayan ni XRP. Yan, sa kasalukuyang presyo na $2.06, sa XRP ay nasa isang critical support level. Ayon po sa technical analysis, patuloy po nitong nire-retest ang support level sa presyong $2. At kung babalik ito ng tuluyan, kung mababasag po ito ng tuluyan, maaring umabot po ang presyo ni XRP sa $1.80 hanggang $1.85. Nakikita rin natin ang bearish signals dito sa chart ni XRP. At yan po, si XRP ay bumaba po sa ilalim ng 50 at saka 100-day exponential moving averages. Ayan. Ayan po yung kulay green at saka kulay medyo light blue. Yung 200 EMA ayan po yung kulay yellow or gold. Ayan. Ngayon is nasa ilalim na po ng 200-day EMA itong si XRP na isa na rin pong sinyalis na maaring magpatuloy ang pagbaba ng kanyang presyo.
Ang chart pattern naman ay meron pong isang descending triangle pattern dito kung saan ay madalas na nauugnay sa breakdown o pagbaba ng presyo. Yan, may dito naman po sa RSI or Relative Strength Index, ito naman po ay nasa level na 37. Yan, ito po ay nangangahulugang papalapit na po ito sa oversold territory. Kapag lalo pang bumaba, maari pong lumakas ang selling pressure na siyang magdudulot ng panic selling at pagbaba ng presyo. Ngayon, is posible pa ba talagang bumagsak ang presyo ni XRP? Sa kasalukuyan ay nakikita po natin ang pagtaas ng selling pressure at wala pa talagang sapat na interes mula sa mga investors upang itulak pataas ang presyo ni XRP. Kung mababasag po ang $1.80 na support level, maaaring bumagsak pa ito sa mas mababang presyo. Ngunit kung makakakuha po tayo ng opisyal na confirmation sa XRP SWIFT integration at ang SEC ay magbibigay ng positibong desisyon, maaari pong mag-iba ang takbo ng presyo ni XRP at magkaroon ng bullish momentum. At ayan, para po sa atin bilang mga XRP holders at saka traders, ito po ay isang crucial na panahon. Kaya kung ikaw ay isang long-term investor, maaari pong sulit ang paghihintay kung sakaling matuloy po ang SWIFT integration at saka XRP ETF approvals. Ngunit kung ikaw naman po ay isang short-term trader, dapat po tayo maging maingat dahil sa kasalukuyang bearish signals. Ang pinaka-mainam po na diskarte sa ganitong sitwasyon ay ang tamang risk management. Yan, kung ikaw po ay isang long-term investor, maaring maghintay po tayo ng official confirmation bago po tayo bumuli or magdagdag ng ating XRP holdings. At kung ikaw naman ay isang short-term trader, bantayan po natin ang mga critical support levels at huwag po tayong mahulog sa panic selling. Masasabi ko po rito is ang XRP at SWIFT integration ay isang malaking oportunidad para kay XRP. Ngunit kailangan talaga nating hintayin ang official confirmation bago po tayo makasigurado. Ang technical analysis ay nagpapakita naman ng bearish sentiment, kaya dapat po tayong maging maingat sa ating mga desisyon sa trading. Kung ang SEC ay magbibigay po ng positibong desisyon sa April 3 at kung ang SWIFT integration ay magiging opisyal, maaaring magdulot ito ng malaking pagtaas sa presyo ni XRP. Ngunit kung ang selling pressure naman ay magpapatuloy, maaari pong bumagsak pa ito bago tuluyang makabangon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.